Bakit ganito at hindi ko maintindihan? Kung bakit nasa ibabaw sila lahat. 'Di ba dahil kulang ang oxygen o may problema ang ating tubig. Kapag ganito nangyari sa akin, ginagawa ko, kinukuha ko sila para maalis ko sila sa tubig na para kung may problema. Kasi pag Pag nakaangat po ang ating mga isda, may problema sa ating tubig at hindi sila aktibo, parang 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 pag okay kayo sila, lagi nasa ilalim. Kapag di sila okay, lagi merong problema ang ating tubig. Nakaangat po sila. So, ang gagawin natin ngayon, kukunin natin. Kapag water change na ako dito sa baba. Kasi nakapagpakain tayo siya ng overfeed. So, kailangan natin i-maintenance yung tubig natin dito. Dito sa kabila, ganun din. Pero, ang gagawin ko dito, kunin natin sila dito. Lagyan natin sila dito at lagyan natin sa loob. Kasi natakot ako kasi baka mamaya ay lahat sila ay biglang mawala. So, nakikita ko parang hindi sila active. Ang bagal ng response sila. Kahit katukin ko. Oh, wala silang masyadong galaw. So, gawin natin ang strategy natin. Kunin natin ito para makita natin kung ano yung nangyari. Pag sa loob naman sila, mami-maintenance naman natin sila. Let's go! Ito na sila lahat. Ang hirap manghuli. Pag maliliit, alam niyo mag-ano ka, kunin mo lahat sila. Ang hirap. Tinanggal muna natin yung guppy grass para mas mahuli sila ng mas maayos kasi sumasama kasi ito. Tapos tingnan nyo yung ating tubig. Clear naman siya pero mas marami na siyang mga dumi, lumot. Parang kulang sila sa oxygen, nahihirapan sila. So, iwalay muna natin to. Kunin muna natin yung mga isda natin dito. Lagay muna natin sa loob kasi mas mataas ang oxygen ko sa loob. Nakaano tayo dun 25 watts. Kahit ilang piraso. Dito kasi minimal lang, konti lang yung mga pwedeng magkaroon ng labas ng oxygen. So kahit dito, pag lumalaki na sila, nahirapan na sila sustain yung 3 watts lang na oxygen. So kailangan nila ng malakas na aeration. Tulad nito, kailangan pa rin natin ito linisan, no? Nag water change na rin kasi tayo dito sa ating mollies. Ayan. At ito lalagyan natin sa loob. At pagkatapos ito, hindi na ako nakapaghintay ng linggo. Super dumi na. Galing yan dito. Saka dito. So naglinis na ako ng ating sump para safety ang ating isda. Tapos kinlear ko na to. Hiniskis ko na yung ating front. Tapos itong ating quarantine na SBST na ating matte white lemon head na oranda, pwede natin dito ilipat. Mag-clear lang to. Mamaya siguro clear na to. Cycle free. Ang pinanghuhugas pala natin dito,
yung galing dito. Hindi ko siya inugasan ng ibang tubig, kundi ito lang din, water na to. Para okay. Maganda na yung ano natin ng mga plants, oh. Malaki na yung tubo ng ano, pati dito. Ay, naglaglag. Alam nyo to, ato-ato, tingnan mo. Diba may ugat to? Ano lang yan, tube lang, wala akong nilagay dyan na kahit ano. Itubog ko lang dyan. Pero meron na siyang sanga. Nag-usbong na po. So, pwede na natin, pag umangat yan, pwede na natin to ilipat sa ano, sa paso. Galing yun, no? Mapatubo lang tayo. At nabigyan tayo ng ano, Kapitbahay natin ng aquarium. Basag nga lang. Gawa natin ng remedyo. Lalagyan lang natin ng glass yan dito. Sa loob. Mas malaki. Para masustain niya yung ano, yung capacity. At ito empty. Sisetapan natin yan. Kailangan lang natin ng ano, ng magandang stand para maganda yung ano natin. Pag tubo doon. Bala ko siya lagay dito sa bandang ano, side dito. Diyan. Para hindi masyadong naarawan. Tama lang yung pagka-araw. So, yung flow natin dito, okay lang. Sa ating flow. Malakas. Hindi muna tayo magpipid ngayon. Pati dun sa loob. Sa loob kasi hindi pa ako nakapag-ano dun eh. Water change. Kailangan natin matanggal yun. So, tama-tama. Tapos na dito, hayaan ko muna yung 75 gallons doon. Babaksak mo ngayon at lilinisan na lang natin. At ito namang natirang 75 gallons na isa dapat water change na rin ito eh. Water change ko na rin kaya para at least safe na. So water change na lang muna natin. Dali na natin ito sa loob. Ayaw magbakuha. Dalhin muna natin sa loob. Kasi may maingay na sa labas. Dito natin sila dadalhin. Lipat natin sa indoor. Indoor natin lalagay. Dito. Yan. So, dito sila sa loob. So, ito sila. Pinasok muna natin sila kasi nag-aangatan, parang kulang ata sila sa oxygen. So, parang masyadong maraming dumi. Kaya, naisipan natin na ilagay muna sa loob. So, dito naman ay safe sila kasi bukod sa regular na water change natin, matatanggal natin yung mga dumi nila. At tapos, napapakain natin ng maayos. So, ito, kahit di naman yung madumi, ano, hindi mo naman, masisiglan nila. Compared dito, no? Kaya, naisipan natin na ilagay natin muna dito sa loob para makita natin yung ano, development nila. Kasi ito, malalaki na agad sila, oh. Oh. Dito, lalo na to. Obserbahan natin yung galaw nitong ano. Pinasok natin sa loob kung yung mga ibang galaw nila dito at bakit sila nagkagano. Para nangihina sila. Ayan. Kung mapansin nyo, nasa ibabaw sila. Talagang kulang na kulang yung oxygen. Parang hirap na hirap sila. No? So gagawin natin, ipupull natin yung oxygen dito, parang katulad ng mga to. Para hindi sila mahirapan. Lalo na dito. Lakas niyan. Sa labas kasi medyo nahihirapan sila. Tulad nito, parang tamlay, oh. Oh. Parang bumabalik ko na yung katawan na hindi maintindihan.
i-water change lang natin. Tanggalin muna natin yung mga tubig nila. Tapos, lagyan natin ng bagong tubig. Meron ako napansin dito. Ito. Ayan o. Nakabaliktad. So, parang bloated siya. Hindi makapag-release. Kasi, itong tubig, ang temperature medyo makalamigan. Hindi alike dito. Lighter lang. Light lang. Dito, sobrang lamig. Grabe. Ayan o. Iba yung lamig niya. Gagawin natin dito, lagyan natin siya ng ng methylene blue. Kahit isang patak lang para magkaroon ng treatment lang kung halimbawa may mga fungus, bacteria. Lagyan natin. Tapos lagyan natin ng tubig. Lalakasan natin yung aeration. So, done na tayo sa ating pag-water change. So, balitaan ko na lang kayo dito sa ating nalipat. So, hilingan ko lang siya ng isang patak ng methylene blue at mamaya-maya ay water change na rin natin ulit. Para lang ito ay matanggal ang lahat ng mga fungus sa kanilang katawan. So, sagit lang yan. Siguro mga ilang hours lang. Tapos, water change na rin natin to para mapalitan yung tubig para maging okay na po sila. So, dito ko na tapusin na aking video. Sana kapag-enjoy kayo at meron kayo ng konting natutunan dito sa aking konting pag-water change at tips para sa ating araw-araw na ginagawa. Sana supportahan nyo pa rin ako at nandiyan pa rin kayo para manood po sa akin. Peace out!